Okay, update tayo sa BTC. So, nagkaroon tayo ng pump, no? Na-break natin tong area to, no? Itong inaabangan nating area to, na-break niya. Kasi meron tayong potential na first wave dito. So, ganito ang itsura, no? Meron tayong potential first wave, second wave, at paparating na third, fourth, fifth. So, napag-usapan natin kahapon, no? Kapag meron tayong mini wave, pwede siyang mag-overlap. Sabihin natin, ano? Kung lalagyan natin ng fibs dito, ganyan, na dapat ano kung mag-overlap man siya, dapat magre-reject siya dito sa mga area to, no? Dito sa mga area to. At pwede siyang pumunta dito sa mga area to. Basta wag niya ma-higher high itong level na to. Okay, so titignan natin kung na-higher high ba niya, no? So alisin ko lang tong mga fibs natin. So double check natin, no? Meron tayong high dito, double top of some sort to, no? 805, ito 8821. So 43821, ito 43805. So lower high to, no? Pero ayun yung sinasabi ko, no, meron tayong bilang dito, no, na bullish. Okay? So meron tayong 1 2 3 4 5. So pag nakapag-long kayo dito, congrats, no? So saktong-sakto to, no, sa pump na to, no? Dun sa isa sa mga calls natin, no? So maganda, no? Maganda yung calls natin na may possibility of pump. Ang problema lang dito, nasa some sort of dalawa kasi yung ano natin, basa natin, no? So ang short ko dito, wala na akong short, no? Nag-break even akong stop loss. So okay lang na wala akong gains dito. Wala akong gains, no? So dito dapat nagkaroon ako ng gains. Kaso ina-expect ko kasi after natin mag-push up dito, after natin mag-push up dito, magkakaroon tayo ng some sort of rejection. Or at least some mga week up lang, no? Ganito, week up. Or kung mag-overlap man siya dito. Mapapansin natin sa fibs natin, no? Tingnan natin, ha? Papansin natin sa fibs natin kung saan siya nagkakaroon ng pagtambay, no? So dito ang umpisa, meron tayo some sort of pagtambay dito, no? Pagtambay dito sa area to. Yan. At yung sumunod sa 618. So ang ine-expect ko ditong susunod na target ito ng area to. Okay? Kaso nga yung sabi ko, no, pag dumating dito sa mga area to sa 0.88, medyo magdadalawang isip ako dyan. So ang ginawa ko, nag-break even ako, stop loss break even. So basically kung nasan yung entry ko, dun din yung stop loss ko. So okay lang yun. Mas masaya ako na wala akong gains basta nasunod ko yung ko. Basta nasunod ko yung rules ko, yung basically parang policies ko sa pag-trade, no? So masasabi ko ang pinaka-importante, no, at least para sa akin, no, pinaka-importante sa trading sa ngayon, para sa akin, makontrol ko yung emotional trades. Okay? So okay lang na stop loss ako dito. No, kasi may higher probability na mag-breakout to eventually. Okay? Lalo na yung bilang natin dito, no? Bilang natin dito, meron tayong A, B, C. Meron tayong A, B, C. Meron tayong A, B, C. Meron ulit tayong A, B, C. At potential na mangyayari na naman yon A, B, C na naman. So makakita tayo, no, meron tayong corrective move dito na maliit. At mukhang nagbabounce tayo sa 618 dito sa kung saan tayo nag-breakout, no? C. Okay? So, hanapin natin yung mga invalidations nito. Kung magpo-push up ba or magpo-push down. So, isa sa mga invalidations nito, no? So, bibilangin muna natin yung wave counts nito. So, meron tong potential ABC. So, makikita natin na marami tayong push up, push down, push up, push up, push down, push up, push down, push up, push down, push up. So, hahanapin natin kung baka may ABC correction din ba dito sa loob na to. Kasi sa A wave, so ganito yung itsura niya na meron tayong inaabangan na possible ABC correction dito. A, B, C. Kasi ang 5 wave counts na diagonal, tigti 3 waves yun. Okay? Na ganito, no? Tigti 3 waves to. Meron 3 waves dito, merong 3 waves dito, merong 3 waves dito, may 3 waves dito, at may 3 waves dito na ending diagonal or pwedeng leading diagonal, di natin alam. Okay, so dito sa part na to, kailangan makakita tayo ng maliit na ABC correction sa loob ng A wave. So possible na baka ganito to, A, B,
C. Possible ang pinaka nakikita natin. Okay, so kung titingnan natin kung may ABC correction man to, kailangan ng C wave 5 waves. So mukhang meron naman tong 5 waves, no? Makikita natin meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 extended yung yung C wave or yung fifth wave, di natin sure. Pero tignan natin kung lalagyan natin ng fibs. Actually baka ito pa lang yung third wave pala, no? Hindi natin masasabi ha. Pwede pa rin kasing maging, teka lang ha, 3 hours to 4 hours tayo. Pwede pa rin kasi maging ABC na basic na ABC lang, no? A, B, C, pump na malakas na pump, no? Pwedeng ganun ha, pwedeng ganun. So sa ngayon mas marami ang bullish sa nakikita ko. Kasi may possibility na itong C wave na to, 5 waves na to, no? So for example, meron tayong potential paano ba to? Potential first wave dito, second wave dito, third wave dito, fourth wave dito, at fifth wave dito. May possibility pero hindi ganun ka perfect, hindi ganun kaganda. Hindi ganun kaganda yung itsura nito ha. So, ay lang yung pang-power ko, no? Hindi ganun kaganda tong 1, 2, 3, 4, 5 na to. Makikita natin meron tayong maliliit na overlap dito, no? Kaya maliliit na overlap. Madalas hindi pwede mangyari yon, or baka mali rin tong wave count yun, no? Ang problema naman dito sa wave count na ganito, masyadong mahaba yung 1, 2, parang 3 lang to, no? Parang 3 waves lang talaga to. Okay, pero in case lang ha, na ganito talaga yung wave count na 1, 2, 3, o 3 dito, 4, 5, baka mayroon tayong completion ng ABC correction na malaki dito. ABC. Medyo mababa yung probability nga lang. Kasi hindi pasok sa C wave tong 5 wave counts na, or more like, hindi ganun ka-perfect yung 5 wave counts ng C wave. Okay? Pero in case na ganito, balik tayo ng 1 hour kasi makakita tayo ng potential 5 wave counts rin dito, no? Potential lang ha. 1, 2, 3, 4, 5. Then pwede tayo maka-expect ng corrective move bago mag third wave na malakas dito. Pero mababa ang probability. Mababa. Ibig sabihin pag third wave, magbe-breakout tayo ha. So ibig sabihin meron tayong 1, 2, breakout, 3, 4, then 5. Siguro mga 48k, mga ganyan na itsura. Okay? Pero pag hindi ganon, mas highly likely na ganito ang gagawin. Ito na yung tatlong waves. So meron tayo unang wave, second wave, A wave, B wave, C wave na ganyan ang itsura. Most likely ang gagawin. At aabot tayo mga bandang 45k hanggang 46k. So generally mga 45,500 ang nakikita kong pupuntahan. Papakita natin mamaya yan. Recap lang to kasi pinakita ko na yun sa other videos. Pero ito, kailangan natin basahin muna to, no? Ito, basahin muna natin to. Okay? So anong wave to? Basically mukhang ABC correction dapat to. A, B, C. Then titignan natin sa fibs. Meron tayong 5 waves dito, no? So kung ganito ang 5 waves, 1, 2, 3, 4, 5, ganyan kaya. O di natin masasabi. So kung ito ang third wave, dapat nasa 1.618 area to. So umpisahan natin sa maliit. Excuse me. Naaching ako. Katabi ko kasi yung aso ko matulog eh. So, tingnan natin. Ito. Tsaka to. 1.618. Meron ba nagsabi ng bless you? God bless you? Wala. Sige, okay lang. 1.618. Pasok sa target. Meron tayong third wave dito. Babagsak, then fifth wave. So, ang fifth wave umaabot ng 1.272 hanggang 1.618 target kapag titignan natin mula dito sa taas, papunta dito sa ilalim. 1.618, no? Makikita natin yung candle closes. Makikita natin candle closes at makikita rin natin kung saan tayo tumatambay, no? Ng mga as support, no? Tapos candle closes, hindi siya basically lumagpas, no, or lumagpas tayong onte pero hindi tayo yung clear breakout, no. So 1.618. Andun pa rin yung idea na
meron tayong 5 wave counts para sa C wave dito na 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, maganda tong C wave sa ngayon, no? Kung titignan natin, kung check natin ang C wave mula sa A wave hanggang B wave, ang target yan 1.272 hanggang 1.618 din. So, titignan natin dito sa ilalim, papunta dito, ando doon ang 1.618. Makikita rin natin ang 1.272 kung saan siya tumatambay ang mga prices, tumatambay dito, breakout, tatambay ulit as support. Ito, no? Tambay, breakout, tambay, tapos dito naman sa 1.618, wake up. Okay? So, etong 1.618, andyan din ang area ng 0.88 na pinag-uusapan natin mula dito sa taas hanggang dito sa pinakailalim. Yan. So, magulo na, no? Magulo. Alisin natin itong unang fibs natin. Yan. Makikita natin, ganun din ang itsura niya, no? Almost may konting breakout pero hindi siya perfect breakout. So, may possibility na bearish pa rin to, possibility lang, pero mas highly likely na since medyo lalo na nagbabounce tayo dito, no? Mas may expect ko siguro baka mag-higher targets tayo. Okay? So, dalawa ang babantay natin. Kapag nag-breakout tayo dito, expect tayo dito pa tayo sa mga 45k area. Okay? Since meron tayong A wave dito, meron tayong some sort of A wave. Kung sabihin natin, teka lang, pwede bang bumagsak ang pwede bumagsak ang B wave sa below A wave, no? Pero pag sabihin natin, meron tayong 1, 2, 3, 4, bawal yun. So, okay. Meron tayo yung isang basa, no, na pwede tayong maging impulsive na ganito siguro, ganyan. Pwede ba? Teka lang, ha. Medyo malabo mangyaring impulsive, no? Medyo malabo mangyaring impulsive sa ngayon. So, hindi ko makita yung invalidation for the bulls sa ngayon. Hindi ko makita. Kasi wala namang type of invalidation na kung ito yung ABC, tapos babagsak tayo dito. Actually, kasi pwedeng maging no, yung double ABC na ganito. Yan. Tapos maging ABC na naman dito. ABC na ganyan, na kalabasan. So, possible naman to mangyari, no? Kapag ganito, nag-overlap na puro ABCs, okay lang yon. Mapapansin natin may mga ganyan tayong nangyayari dyan. So, for example, no, ito, no, ABC dito. A, B, C. Meron na naman tayo dito. Some sort of, kapag natin, sabihin natin yung A, B, C. Ganyan, no? Ang susunod, kung meron tayong A dito, di pala niya na-overlap. Pero, madalas ganun yun ang gagawin ng gantong leading diagonal, lower ending diagonal ABC. Then, meron ulit tayong A, B, C. Puro overlaps to. Okay? So, ito, ang problema dito, hindi ko masasabi kung saan yung ano tawag dito? Yung bullish invalidation, no? Bearish invalidate. Tama ba? Basta yung ma-invalidate yung bull pump, no? Ang kailangan gawin ni BTC ma-lower low niya to para ma-invalidate. So medyo malayo yung invalidation niya dito Then nakakalabasan bearish yun. Okay? Doon pa lang tayo magiging super bearish. Okay? Dito sa area to, ang kailangan gawin ni BTC para magkaroon ng higher high, para ma-unlock yung higher high, kailangan niya i-break out to. Okay? So, kakalabasan, magkakaroon tayo ng some sort of continuation to the upside kapag the breakout niya to. Lalo na kapag hindi niya to na retest or some sort of hindi niya na overlap siguro.
Ito yung gusto ko sabihin sana eh, wag niyo sana i-overlap to. Pero wala akong alam, wala akong natatandaan na may rules na ganun, na hindi niya pwede i-overlap to. Pero mas expect ko sana hindi niya na i-overlap to para maging bullish, no? Pero pwede niya ibalikan yan. Walang rule na ano na hindi niya dapat pwede balikan to. Unless yung structure niya hindi hindi gantong overlapping na ending diagonal, okay? Nangyayari yung invalidation overlap dito kapag may impulsive structure. Ito sa ngayon wala eh. Walang impulsive structure to. Okay? Puro overlaps to. Okay? So, ano bang magandang example? Tingnan natin nang may possibility of ABC correction, tapos yung A wave dapat hindi ma-overlap. Wala eh. Hindi natin makita yung overlap eh, no? Parang ito, meron tayong kaso ano to, no? Ito, parang ganito yung overlap nito. A, B, C correction. So, meron tayong A, B, C correction dito. Kapag na-overlap ang A wave, ito, no? Ma-overlap ang A wave. Makakita tayo ng malaking type of reversal kapag na-overlap ang A wave. So, makikita natin, meron tayong first overlap. Okay, bumagsak, pero higher low. Okay. Makikita natin kung saan siya nag-breakout. Kung saan siya nag-breakout, doon malaki yung pump. Kasi mayroon tayong some sort of overlap dito sa A wave. Okay? Kapag nakakita tayo ng overlap na ganyan, sign yon ng malaking reversal. Or basically, kung bearish yung pag ABC correction niya, ang invalidation niya magiging malakas na bullish. Okay? So ganun yung mga example ng at least nakita nating example, no? So ito, meron pa ba to? Ganun din dito, no? Meron tayong meron tayong A wave, B wave, C wave. Lagyan natin ng linya ang A wave. Saan tayo malakas mag-break at saan tayo malakas mag-breakdown. So, malakas ang break dito. May wick tayo dito. Malalaki yung wick, no? Overlap. Malakas the breakout. Retest, meron tayong maliit na support dyan. Then, isa pang push up. Okay, so ganun lang kasimple yun, no? Yung invalidation ng ABC correction. Madalas sa A wave. So, dito, hindi ko lang masabi, no? Hindi ko lang kasi talaga masabi. Kasi lahat to overlaps. At characteristic ng ending at leading diagonal, lahat ng diagonal, characteristic, mag-overlap talaga. Okay? Mag-overlap talaga. Ganyan. Then, ganyan. So, possible gamanto to, no? Malalim. Okay? So, ay lang yung point ko, no? Pero pag nag-overlap, mas mako-confirm natin na, okay, wala tayong impulsive move. Ang gagawin lang nito, yung overlapping na papunta dito sa 45,500. At meron pa rin tayong bearish, hindi ko pa pala na pag-uusapan to. Meron pa rin tayong bearish scenario dito Kasi hindi tayo higher high, no? Hindi tayo higher high. Okay? Yung pinaka-invalidation dito, kailangan makapag-break siya above ng 0.88. Break above, Wala tayong break above dito. Puro wick up tayo at lower high to. Kung na-wick up niya to na mas na higher high dito, invalidated na dapat ang bearish wave count. Pero since nakita natin ang price nito, ang high nito 43,805, ito 43,821, ando doon pa rin yung may bearish na basa pa rin na kakalabasan. Meron tayong mini first wave dito, mini second wave, double top. Yung sinasabi ko yung mga 0.88, dun madalas nag-aaroon ng mga double top or double bottom. Okay? Then 3, 4, 5 kung saan man paparating to. So, possible na yung short ko ditong break even sayang kasi ang kakalabasan kung bumagsak man to ng matindi. Wala akong posisyon or wala akong profit sa kakalabasan, no? Kasi
ah, nag-double top to. So, mga example niya, no? Ito, double top dito. Possible na magdadump to. Hindi natin masasabi. Tingin tayo sa mas malalaking data. Ito, double top to. Pero ano to, pa fifth wave nga lang to. So, hanap tayo ng ano, ng double top na ano, na ano ba tawag dito? Na second wave or double bottom na second wave. Ito to pala. Ito mga to, no? Meron tayong 1, 2, double bottom. Kung titignan natin ang fibs nito, most likely it's 0.88 or kung saan man to 786. Malapit sa 0.88, no? Pwede naman yan. So, sa COVID dump din, ganun din. Meron dun sa, ito, no? Pwede natin masabi meron tayong malaking double bottom dito. First bottom, second bottom, no? Na ganito, meron tayong 0.88 na bounce point. Bounce point, then pump. So, indication ng double bottom. Meron pa ba? Ito double bottom pa rin to, no? Kaso mukhang ito yung final capitulation na fifth wave. Hindi natin masasabi kasi lower low to, no? Lower low to. Hanap pa tayong iba. Last one. Yung double top sana, no? Mahanap ako. Kaso wala kasi tayong double top, eh. Ito lang yung double top natin, no? Meron pa ba? Wala akong mahanap na double top. Ito lang siguro yung double top. Kaso higher high din to, no? Kasi at ABC correction to. ABC correction na running flat correction. So, wala tayong mahanap. Siguro sa mga daily. Wala, no? Wala. Mahirap makahanap ng double top sa BTC. Ito, meron dito. So, meron tayong some sort of triple top nga lang to. Triple top or head and shoulders pattern. So, meron tayong top, meron tayong head, meron tayong isa pang top. So, shoulder, head, shoulder. So, parang basically triple top to. Triple top. At makikita natin dito, yan, hanggang dito. Kaso 786 lang to, no? So, yung 786 isa sa mga yung mga targets din to. Pero, kapag ganito na medyo pahinana kasi ito, pahinana. So, medyo mahina na tong pump na to, kakalabasan. So, dapat makaka-expect tayo mga banda dito sa 0.88. Pero ang target niyan madalas, kasi meron na tayong first wave dito, second wave, or A wave, B wave. Ang madalas sa target niyan, itong 0.5 hanggang 0.618. So, kaya siya dito, maraming candles. Okay? So, ano pa ba? Yun lang siguro update natin. Abang lang tayo dito. Kung magbe-breakout tayo, kailangan mag-breakout tayo ng 43,700 ba? 800? 43,850, 821, no? Kailangan mag-break tayo dyan para masabi natin, okay, meron pa tayong pump to the upside. Kapag nag-pump tayo, ang trading idea natin dito sa mga area to, no? Dito sa mga area to. Tignan lang natin saglit. So, most likely, kapag meron tayong C dito, at sabihin natin, ito na yung B wave, no? Na ganito ang itsura. Meron na tayong some sort of A, B, C na ganyan. Expect natin ang target niyan, 1.272 hanggang 1.618. So, titignan natin kung ganito ang structure na magbe-breakout tayo in titignan lang natin hindi natin sure kung ganito ang gagawin. 1 fib, no? May 1 fib tayo. Okay. So, andi dito ang area ng mga mas importante kung saan tayo magko-coincide sa diagonal line natin or diagonal or parallel channel natin, no? Dito sa mga area to. Okay. Pwede tayo umabot ng 1.618 pero most likely dito sa mga 1.27 to 1.236 hanggang 1 fib area. So, 1 fib isa sa mga target ng C-wave. 1.236 typical target ng C-wave. Ang 1.618 last target ng C-wave. Okay? Last target So, ibig sabihin doon tayo makaka-expect ng kung umabot pa ng 1.618 talagang magre-reject dapat doon. Kung C-wave lang siya. So, kaya tayo dito nagre-reject agad tayo dito. So, papakita ko lang Yan.
Yan, kaya tayo nagre-reject dito sa ngayon na kailangan talaga mag-reject kasi C-wave to at ito ang maximum target dapat ng C-wave 1.618. Okay? Pero doon papasok yung pwede maging third wave or something na ganon. Pero since alam natin, pwede maging third wave to, no? Pero ang alam natin kasi, no, meron tayong tigti 3 waves lang dito. Tigti 3 waves lang. So, expect natin mas higher probability na C-wave lang to. Okay? So, ito ang targets nito. So, kapag naman babagsak, ganun lang rin naman ulit, no? Ito, meron pa rin tayong, magkakaroon tayo ng susunod na liquidity level pala dito, no? Yan, kapag bumagsak tayo dito, kailangan niya may lower low lang talaga to. Pero pag na lower low niya to, medyo bearish na yun, no? Medyo bearish na dito na isusunod kasi. Okay? Pero malabo sa tingin ko talaga mukhang magpapump tayo dito, no? Mukhang magpapump kasi na medyo may some sort of invalidation tayo dito. Ito, somehow bearish pa. Kailangan lang talaga niya i-break. Pero yun nga, medyo malakas ang bulls sa ngayon dito sa area to, no? Makita natin yung pagtaas ng volume ng green natin. Sa push up, pataas ang volume. Ito medyo okay naman. Pabagsak nga lang yung volume, pero malalaki pa rin yung red volume, ha. Ando doon pa rin yung idea na malalaki pa rin ang red volume. So malalaki yung red volume dito. Yung rejection nito malalaki din. So medyo may pagka 50-50 in terms of volume, okay? Makakita tayo ng push ng volume sa pump, meron din tayong push ng volume sa dump, no? Meron tayo dito. Ito, hindi natin masabi kung pabagsak ba yung volume nito na guaranteed kasi almost parehas to, no, na malakas na red candle or more like a red volume. So, hindi natin masasabi. So, ingat lang tayo ang masasuggest ko, no? Kung saan ang potential na gagawin nito. So, ang gagawin ko siguro dyan, kung babalik dito sa mga area to, magta-try ako ng one last short dito. One last short. Kapag nag-breakout siya or sabihin natin, na wake up niya pa to, nataasan niya to. Pag nataasan niya to, tanggal agad ako ng posisyon. Okay? So, dito pwede rin naman ako mag-long dito. Pwede ako mag-long dito, masasabi ko. Then, baka pwede natin ma-ride to papunta dito sa mga area to. No? So, kung saan man tong 45,500 area na to. So, ayun lang. Ingat sa trades at GG's boys.